mayaman yung kaklase na magbabayad lang ng printing services. Medyo mahal din magpa-hardbind. Pero sa dinami-dami ng mga pinag-usapan natin dito ay sa wakas, dadating na tayo sa draft ng pinakaunang laro ng best of 3 between Saudi Arabia na nasa blue side at pati na rin Pilipinas na nasa red side. Nauuso na naman si Paquito. Oo, maganda to para side ng team Philippines kasi isa talaga to sa mga priority pick nila even before way back season 10. So kung sasabihin natin muscle memory, ayan nandoon na talaga, kaya nga sumuntok anytime. Para naman dito sa side ng team Saudi Arabia, isa sa mga talagang sabihin na natin na nakadikit sa pangalan ni Troll at ni Tarzan yung mga hero na gamit nila ngayon. So kailangan may babantay or tatapat dyan from Philippines. And makikita natin nauuso na rin ang Baksha sa loob ng jungle ngayon. At isa si Saison so mga gumagamit ng Baksha around that jungle area. And kung titignan natin ang naging performance ng XP laner ng Indonesia earlier, which is si Surizo, naging maganda din ang XP lane Paquito. At kadalasan ginagamit ito para pitasin ang mga junglers ng kalaban bago pa man yung kumbaga imbis na box out, knock out. Imbis na i-zone mo ting ting ting. Ang lapit talaga ng mga sound effects. Mapapatap na lang if ever. Pero kasi yung crowd control, tas yung pag tumama ba yung combo mo, ang sakit agad ng damage para sa isang Paquito. Kaya naman nagbawas agad ng XP laner ang side ng Philippines, which is Terisla, na napakaganda. And sumama na si Kari. Okay, so ang taas na respeto ng Philippines doon sa kayang gawin ng side ng Team Saudi Arabia kasi alam nila na yung pull off nila dito is more on the tanky heroes. So tanggalin na natin yung Kari kasi sanay din yung Saudi Arabia pagdating doon sa mga late game. Oo nga, and even if sabihin lang natin na hindi the best ang Kari ngayon sa laning ay napakasakit pa rin kasi kung naaalagaan, talagang mararamdaman mo ang true damage. Totoo pa sa true. Tapos bukod pa doon ay may Edith na open na for the side of Saudi Arabia. I do think that the Edith could be a good XP laner. Kasi kung ang kukuha ng Edith sa side, kung sabihin natin Pilipinas ang kumuha ng Edith, na nakawin lamang ito ni Coffin na naglalaro ng Valentina. Oo nga, no? Tsaka parang hindi din ganun kagana kasi saan nila ilalagay if ever. Rome, if ever. Oo, magiging Rome siya pa nagkataon. So tingnan natin kung anong kukuhanin dito ng side ng Team Philippines. So probably makakita tayo ng Melissa. Uy, gana yung Melissa dito actually. Depende na kung anong magiging XP laner ng side ng Saudi Arabia. Pero may kita nyo na talagang pinag-uusapan nila Coach V kung ano ang kanila magiging draft. Ito kinagandahan sa Cball kasi pinakikinggan din talaga ng mga coaches nila kung ano yung isasuggest na hero. So may halong technicalities and at the same time kung ano yung comfort ng mga players. Iba din kasi kapag komportable ka sa mga hero mo. Sometimes it defies logic kapag ibang klaseng comfort na. Yung tipo na ang hirap-hirap na mag-funny sa larong ito pero dahil nakalusot yung funny at komportable yung player, gumagana pa rin. Kumbaga, funny ko na to. Funny ko na to. Mga ganong klaseng chat log. Yun yung mga gusto ko nababasa kapag nasa sa RG. Tapos may nagsabi ng funny ko na to. Ay, salamat naman. Sige. Ikaw na yan. Funny mo na yan. Pakita mo kung sino ka. Pakita mo kung sino ka. May Kufra sa kabila. Lahat. Lahat na. Uy, pero merong iba na kapag funny, kahit lahat ng mga counter nasa kalaban, kung yun talaga ang kinasanayan mong hero, doon ka lumaki. Doon ka lumaki? Uy, 7 years na MLBB. Malay mo, doon ka lumaki. Hindi natin alam, baka yung mga ibang atabs dati ay dumudurog na sa atin ngayon. Shout out sa mga 15 years old na sobrang bilis ang kamay. Pero yun na nga, pinag-usapan natin. It's going to be the Edith kasabayan ng new gen meta marksman na sa Iritel. Maraming salamat sa Great Dragon Spear. Alam mo ba, etong Saudi Arabia, isa si Lark sa mga pinakamagaling gumamit ng Iritel. If I'm not mistaken, ang napakadaming MVP na Iritel yung gamit niya. So kailangan dito ng side ng Philippines ng panghuli talaga. Saktong-sakto, it's gonna be Kufra. Medyo nga lang dito, makunat yung lineup ng Saudi Arabia. Medyo skill dependent for the side of Philippines. Kailangan maging on point lahat. Saktong-sakto for them. Ayun, sakto din yan, no? Sakto din si Kuya. Nakita niya, teka lang kuha nga ako ng konting exposure dito. And looking at the composition, nabanggit mo nga na skill dependent ang side ng Saudi Arabia. And that is true. Most of their stuff, actually lahat pala, ay skill shot
Kumbaga kailangan nilang itutok, hindi pwedeng pang auto-target lamang. And the same could be said towards the Philippines. So talagang pagandahan ang tutok, pabilisan ng kamay. It's game 1 between Philippines and Saudi Arabia. I have to say that draft-wise, nakapalag ang Saudi Arabia. Oo, maganda yung bitaw dito ng draft ng Saudi. At the same time, ito yung mga heroes din na ginamit talaga nila since day 1 at day 2. So, hindi masasabi na napigilan or na-counter yung mga heroes as well. So, labanan na to ng execution and at the same time, kontrahan kung paano nila gagamitin yung information na nakuha nila simula nag-start tayo for IESF 2023. And game 1, magsisimula na. Panigurado lahat ng mga nanonood na Pilipino ngayon ay sumusuporta sa Cball. Pero wag po natin maliitin ang Saudi Arabia dahil lumalalakas na po ang MENA ngayon. And looks like Canon and the rest of Cball will be invading ng napakaaga. Nakuha ata ni Canon yon. Oo, nakuha. Doon sa harap ng tatlong players. So, napaganda pa rin to kaya Canon. Regardless kung hindi man nakuha ni Saison, na importante doon is naagawan nila si Kuya Tarzan. So, parang medyo, hindi ko pa natatry kasi hindi naman ako explain. Usually ba, sinong lamang? Pakito or yung... Lamang dapat ang pakito in terms of short prolonged trades, honestly. Pagka first skill kasi may shield. Yung heavy left hand ng isang pakito. Pero ang Edith kasi kapag nabalibag ka na ng onward at nabigyan ka na ng Earth Shatter, full 1.5 seconds, wala ka talagang gagawin. Tapos kung lalakad lang siya palayo, pagka na-knock up ka na, paano ka pa makakaganti? Kung nakalakad na palayo. Bawal maging dito, impatient. Oo. Si Canon pa nagkataon na bawal din siyang tumalikod basta-basta pala. Pag tinalikuran niya dito si Sanji, medyo bastos yun. Bawal yung tinatalikuran habang kausap ka. Oo, masakit din sa pakiramdam. Pero first blood ay mapupunta sa kamay ng Pilipinas. And that's Tarzan going down. Crucial kill. Napa-flicker pa si Idol. Probably hindi din in-expect na Saudi Arabia na magkakaroon ng play doon sa may top lane. Kasi diba usually pag magsuspawn na yung turtle, diretso ka na doon eh. So Philippines right now ay parang nag-i-innovate ng kakaibang rotation para sa kanilang kalaban. Nakikita natin dito si Sanji ay may pilit na mag-flicker out ng pagandang Astral Echo para dito kay Arcangel. At mukhang dediretso yata si Unigo. So merong onward Sanji. Unigo dito ang target nila and that is gonna be a kill para dito kay Sanji. Pero yung objective ay nandito pa rin. Beautiful execution na nagmumula sa Saudi Arabia pero ang turtle ay masesecure ni Saison at kailangan na actually ni Tarzan, and this is Saudi Arabia just mauling in the kills pero nauna pa rin ang kill for the Philippines at mukhang babagsak na nga rin si Sanji pero 2 for 1 ang magiging exchange. Turtle ay mapupunta sa kamay ng Saudi. Nako, medyo malamig dito yung retribution ni Saison pero for the side of the Philippines naman merong bawi, yun ang kinagandahan. Regardless ay hindi pa rin naman ganun kalaki ang kalamangan. May kita natin dito sa instant replay. It all started with that onward from Sanji. Na-sustain somehow yung damage ng Saudi Arabia pero walang DPS for Philippines pala. Kasi halos walang buhay lahat ng moment na to eh. Pwede pang makakuha ng 2 kill. Pero isa lang yung makukuha ni Canon. And ang naging maganda doon ay alam ng Saudi Arabia na kapag nagkamali ng talon yung Kufra, it's the perfect time to find the fight. And Canon has to leave this fight. Hindi kayang labanan ng isang Edith in this phase of the game. Double jab pabalik ng Torre at ganun lang. Pag ang counterplay sa Edith ay wait lang, magkakaroon ng laban dito sa may bandang itaas. Naku po, si Unigo dito ang target nila. Ito na yata ang pagbawi ng Pilipinas. Pero hindi yata. Meron flicker para kay Captain. Pero that is gonna be a kill against Unigo. Hindi man tumama yung skill, meron pa rin kill para sa Saudi. 0-2-1 na ngayon si Unigo. Medyo nahihirapan nata ang Kufra makahanap ng pwesto. And that's mainly because of Sanji. Pero mukhang si Canon ngayon ang pagtitripan. Pero hindi tatama ang onward. Ang nakakatawa naman sa dash ng Edith, pag tumama, very rewarding. Pero hindi kasi pwedeng lumusot sa wall yan. Masyado na malakas kung pwedeng lumusot sa wall. At saka malaki din yung hero mismo. Parang pag naka-cyclone ay lang pwedeng lumusot yung mga malalaking hero na yan. Pero still, 3-3, ito na yung sinasabi natin na hindi talaga mapagkakailangan lumakas na mga team sa MENA. Pero may napakaganda hook para dito kay Troll. Rakitiano, kamunti ka na mamatay doon. Pero may bawi ba ang Pilipinas on that set of play? Sabi ng mga teams, alis na lang muna. Disengage at napakaganda, walang casualty. Wow. This is the reason kung bakit nga ba respect talaga para kay Troll kapag franco ang usapan. No? Sa lahat ng pwede mong mabingwit
si Requisano pa talaga, pero mukhang si Unigo na naman ang pagtitripan ng Saudi Arabia, pero masyado makunat ang Kufra, but still, that is the turtle secured for the side of Saudi Arabia. Pangalawang pagong na ng Saudi Arabia yon. Oo nga, para naman dito sa Pilipinas, kung mapapansin natin, pagdating naman sa gold, ay nandun pa rin naman. So kailangan nilang gawin dito is as much as possible, pag merong team fight, ay masecure nila yung kill. At kailangan maging maingat talaga. Pero ito yung, ay naku po, ito na naman si Kuya Troll. With that hit, medyo napalayo si Saison, pero wala din namang taga-free hit para sa kanila at maaagawan pa nga. Astral Echo ay gagamitin ni Arcangel para mapaslow, pero hindi na mag-go ang mga players from Cbol. And Cbol right now, ahead by 500 gold. And magsi 6 minutes pa lang no, ang laro na to, pero close game pa rin. Kung ikukumpara ang performance last night against Indonesia by 6 minutes, malapit na agad sa base. Oo nga Ngayon ang Saudi Arabia nakakasabay, 3-3 ang kill score at mukhang may rotation na gagawin dito ang side ng Saudi Arabia around that gold lane. Naghihintay naman na si Unico para protektahan si Requisano, pero mukhang iniintay na rin nila si Saison dumating. Oo, alam din yata nila. Si Troll may kita dito, ginamit ang Retribution. Ito na yata ang play. Saktong-sakto kung Nico. Nauntog doon sa may pader. And Canon with a kill. Para sa side ng Pilipinas, merong free hit para kay Requisano. And Canon again, the Filipino Boxing King ay nandito sa may top lane. Meron pang slow at mukhang mag-go. Hindi, disengage na muna para sa Cbol. Beautiful execution na nagmumula sa Pilipinas. Retribution para mag-slow at napakagandang engage na nagmumula kay Saison para lang mabigyan ng entrada dito si Unigo na makapag Tyrant's Revenge Rage combo na hindi rin tatama sa wall para lang ma-displace. Okay lang naman na minsan hindi mo itutok sa wall. Basta mapalayo nyo sa takasan. Oo nga. Ito parang nakakatakot ngayon kasi ilang hit lang din kahit ni Sanji. Umaara yung mga players ng Pilipinas. Feeling ko hindi nila kaya yung pagdating sa longer team fight. Pagka tumagal talaga ang mga team fight o mga prolonged team fight with an Edith, especially kung full stack ang passive, ay tagang mahirap. Nabingwit ang kotse, nabalibag na rin. Kalahating HP ng Turtle, sinong makakuha nito? Okay, Saison, buhay pa rin. Pero mapipilitan bang magamit yung Retribution? Tarzan na makakakuha na 3 Turtle. Tapos meron yata dito pagpasok para kay Canon. Pero Saison ay pumapalag pa din. Sakto, shoot! Arcangel, nagpunta ng planeta pero patay lang din naman si Troll. Tapos sa side dito na Cbol ay hahabol. Hindi na rin muna dahil maingat at kailangan muna nilang bumawi sa ibang objectives. At sa ngayon, lamang with all 3 turtles, secured ang Saudi Arabia, pero lamang pa rin naman sa gold ang Pilipinas with more turrets secured. That's 2-1. At kung titignan natin, 1,000 ang kalamangan ngayon ng Pilipinas, a very close game. 7 minutes in, Lord na ang sunod na major objective na ating aabangan at wala pa rin nagkakahawakan ng tenga sa ating gold lane. Parehas 0-0-1 ang ating mga gold laner. Iwas na iwas yung team fight. Iwas na sumama sa team fight. Kung mapansin nyo, dito naman lumalamang yung Pilipinas kasi yung mga tore talaga, as much as possible, pinipilit nila makasira at napakaagang makakuha yung tore sa may middle lane. And it's as if this game, ayaw talaga magtagpo ng, parang ayaw magtagpo ng mga teams. Mapansin nyo yung mga team fight sa Turtle, or pag medyo... Pag no choice na. Pag no choice na sa loob, uy, andito ka rin. Sige. Uy, nandito ka rin. Parang yun yung magiging reaction ni OSX at ni Manjin kapag nakita sila sa roommate niya. Uy! Nandito ka pala? Nandito ka pala? Sabi siguro ni Osex, bakit hindi ka tumutulong doon sa Filipino broadcast? Oy, teka lang si Unigo! Nakahanap ng isa at yung Edith ang nakita nila at mukhang hindi na makakapag-transformers dahil makakakuha na ang Pilipinas ng libreng kill. Sabi ng Pilipinas, okay, sige, umiiwas kayo sa team fight ha. Pipilitin natin magkaroon ng team fight. Napakaganda nun para sa kanila at mukhang medyo nararatel ang side ng Saudi Arabia dahil hindi na sila masyadong lumalabas doon sa ibang area, and 10 seconds bago makita at umusbong ang Lord para sa ating laro. At itong Lord na to, no, napaka-importante for the hands of Philippines dahil sila na nga nakakalamang ngayon. Kung makakapitalize ng Cbol ang kanilang gold lead, around a 3K gold lead to zone out or even potentially wipe out Saudi Arabia,
that could give them a early win in this best of 3 series. Pero mukhang papalag naman ang Saudi Arabia. No? Nandyan na si Tarzan. Nako His po. retributions has been okay. 3 turtles ay sa kanya napunta, kaya magiging malaking dagok to para sa Sibol. Tingnan natin kung this time around Pilipinas ang makakasecure ng Lord. Meron setup para kay Onigo, pero pumasok si Tarzan! Makukuha nga lang dito sa Saison. Saktong-sakto, patay dito si Tarzan. Ano po kang hahabol? Hinasabi ng Pilipinas, okay na, nakuha na yung Lord. Okay lang na sa inyo yung turtle, pero sa amin yung mas malaking objective. At nakakuha nga ni Saison. At ayun, fair retry battle yun. Mukha para sa mukha, pabilisan lang, pagandahan lang ng instincts o ng sabihin natin yung pakiramdam. At si Saison ang nanaig sa retry battle na yon. Malinis ang pagkapanalo at dahil dyan, lumaki pa ang gold lead na meron ng Pilipinas. It's around 4,000 now. Pero ito nananahimik pa si Lark parang medyo tahimik pa si Idol Hindi pa nararamdaman. Sabi natin kanina, signature hero ni Lark, yung Irithel. At dahil na mag-Yomi yun, kailangan yata na dito mag-step up, pero Inigo na naman. Kaya ang dalawang players, pero may bawi. Saison makukuha dito na Saudi Arabia. Saktong-sakto sa kamay ni Lark, pero sabi ng Pilipinas, Torres sa may bottom lane ang aming kukuhanin. From Romania to Riyadh, binalik sa kapital ng Saudi Arabia with a well-timed flicker. Pero kailangan nilang dumepensa dito sa top lane. Mukha naman makakakuha ng bahagyang advantage lamang ang Pilipinas, pero hindi sila makakakuha ng inhibitor turret. Naku po, eto na. Record breaking kasi kagabi, ang laban ng Pilipinas tsaka India, ilan nga? 11 minutes. 11 minutes. Ayun. Ayun naman pala. Ayun naman pala. Countdown. 10:55. 58, 59. Mas nakatagal na po ang Saudi Arabia. Hindi naman wala naman kaming gustong iparating. Wala naman. Ang gusto lang namin sabihin ay... Dalawang 11 minutes yun. Yun. Ito, malapit na mag-12. Tapos, yung Lord, ako lang nagsasabi, 70 seconds pa yan. So, baka mga 13 minutes pa tayo makakita ng totoong laban. Kung kahit i-round up natin yung 11:59, mas matagal pa rin to. Oo, kaya tinan natin guys Saudi Arabia ngayon ay talagang standing strong against the Philippines. But for Philippines, ang kinagandahan talaga sa laro nila ngayon is ang galing nilang gumawa ng control. Oo. Kung tama man yung pagkaka-phrase ko, gagawa ka ng control. Kumbaga parang you're forcing an advantage. Yeah, Ika nga na talagang si Onigo, kahit medyo nag-struggle siya. 0-2-1 kanina si Onigo, pero 0-2-4 na siya ngayon. Dito na natin makikita ang pusong Pilipino. Kahit magkamali kayo ng 2 beses, kung gagawa naman kayo ng tama ng 4 na beses. Ayan, okay bawi na. Pero hindi po yan applicable sa lahat Kung umutang po kayo, bayaran nyo. Opo, pag umutang po kayo, tas babayaran nyo, wag na po kayo umutang ulit, tas Para lang mabayad. Para mabayad. Kasi ang mangyayari po yun, yung utang nyo, mapupunta din sa utang sa iba. Parang hindi ko na naintindihan Kaya caster tayo Shoutout na lang sa mga economists. Yan. Shoutout din po sa mga may utang dyan. Yung mga nagpautang dyan. Yan. Na hindi na nahihirapan ng kausapin ng kanilang mga kaibigan. Ayan. Pag-usapan natin yan, Natin kaibigan. yan. Minsan masayang makatanggap ng bayad. Yan. Pero mas masayang makakuha ng Luminous Lord. Yan. Kaya ang Pilipinas ngayon ay hinihila na palayo. Pero meron kotse! Invisible kotse yan, men. Mahirap labanan yan. Si Troll ang una magiging target, pero may bawi ba ang Saudi Arabia? Nakita na dito si Riquitiano. Ops, pero sa bandang likod, sabi ni Canon nakakakuha ng kill. Lark nga lang ang magkakaroon doon ng bawi sa kanya. Tarzan as well. Pero 2-for-1 trade, lamang pa rin ang Pilipinas. Si Coffin may Kufra ulti yan. So kailangan na bantayan ang mage na to dahil pwede niyang maibaliktad ang 4v3 scenario. May damage pa sila. May sprint pa tong Irithel. So hindi natin pwedeng maliitin ang damage output ng Saudi Arabia in this Lord take. 15 seconds bago lumabas si Canon. Si Troll ay malapit na rin mabuhay. Delikado ang Lord take na to para sa Pilipinas, pero mukhang willing silang i-risk ang Lord na ito. Kinagadahan merong vision na pwede ibigay si Arcangel. Nakaready ngayon si Onigo para nakita na natin to kanina nung unang Lord sa ating team fight. Pero Tarzan dito ay buhay pa rin. That is gonna be a Lord secured para sa Philippines. What a nice bait, Onigo. Ayan ang mga sacrificial play na alam nating itabi nyo na, okay lang, mamamatay ako, pero sa inyo ang Lord. Pero dahil nga 4v5 ang scenario na to, makakapush ang isa
ang Saudi Arabia ng isa dito sa mid lane. At mukhang alam na ng Saudi Arabia kung paanong laruin ang cross map, or hindi nga cross map parang exchange o trading ng objectives. Yung pala yun. Di ba sabi natin nag-improve na yung mga teams sa MENA. Magaling na silang yung sa sinabi mo, yung mga trades. Mga trades. Kaya magaling na sila mag-trade, magaling na rin sila mag-bluff. Paano ba yung mga bluff? Yung kunwari, magbibigay sila ng information, pero yung pala iba yung gusto nila gawin. Pala yun. Hindi lang nagsasalita, pero tinatawag natin to na visual bluff. Visual bluff. Ang galing mo doon, ang galing mo doon. Kasi kung merong visual bug, may visual bluff. May visual bluff. Tsaka alam mo yung parang mga Japeke, yung nakala mo, lilay up doon sa kanan, yung pala kumakaliwa. Magaling si Sona doon eh. Ay, oo naman. Basketballista, pati si Yawi. Si Ayan. Yawi, naging varsity talaga yun ng basketball, no? Pero mamaya natin pag-usapan dahil sumasakit na ang mga astral recall dito ni Arcangel. Nako, pag Anghel talagang nagpatusay ng bulalakaw, masakit yan. Alam natin kung bakit siya tinawag na idol ng mga kids. Napaka-consistent ng kanyang ginagawa dito. Hindi pa rin nabibigyan ng Saudi Arabia. Pero magandang pagdepensa para dito sa kanilang team. At yung minion wave sa Maya top lane ay mukhang madedepensahan din. Parang isa pang Lord. Feeling ko isang Lord pa to. No? So we have a 15-minute game. 4 minutes ahead of the record-breaking time of Indo versus Philippines last night na 11 minutes both games. So, ngayon, Pilipinas naghahanap ng kill dito kay Tarzan. Unigo once again, might be a kill. Ay, pero meron ulit na pagbawi na hook para dito kay Troll. Meron nga lang immortality dito si Inigo, pero Tori muna ang kukuhanin nila. Habang si Inigo mamamatay, kanan na may susuntok. Free hit para sa kanila. Sa iso nandun din. Naku, may bawi para kay Coffee. Yung backup din naman. Nice hook na naman mula kay Maro, pero grabe ng Amber's damage si Clint dito. Hindi napapansin si Requisano, pero masakit na yan. Tahimik lang, pero rock. Tahimik lang pero rock. Napapaikot na lang dito si Kuya Troll. Pinasok na nga sa ilalim ng Torre. 16 minutes para sa ating laban. Meron pa minion wave. Pero makakapagdepensa ba si Tarzan? Una mabuhay pero hindi na dahil Game 1 mapupunta sa Pilipinas. At isa na lang ang kailangan panalunin ng Pilipinas in this best of 3 series. Pero grabe, tinagal ng Saudi Arabia in this matchup at kitang-kita na seryosong-seryoso ng Pilipinas. Dalawang seryoso yun. Seryosong-seryoso na yun. And looking at the Philippines right now, makikita natin na alam nila kung ano yung gusto nilang gawin. Pero may mga counterplay na nalalabas ang Saudi Arabia with Maro ng mga magagaling nating roamer. No? So si Unigo, si Maro. Actually si Maro, no, ang dami na rin niyang international experience. And right now, we are seeing really good plays coming in from both squads here. And hindi pala si Maro, si Troll. Si Troll. And kasi parehas kasi silang magaling mag-Franco. Oo no? nga, no? Siguro yung MENA, sila, no? Franco country. Ang galing ng mga sa bagay, roamers parang, nila, no? Ay, hindi ko na itutuloy. Sige, huwag na natin ituloy. Mamaya, explain mo na lang sa akin. But still, a very good game coming in from Cball. And we can't help but admire MENA as well, no? Kasi ilang taon na nating tinitignan ng Indo-Pilipinas. Pero ngayon, sobrang nakakatuwa po na M5, maraming regions sa kailangan tignan. Tsaka sobrang linis ng performance ng Saudi Arabia. To think na hindi talaga ganun kalawak yung pinaka-opportunities for them. Yes, there is MENA. Pero as compared to Indonesia and Philippines, mas madaming tournaments sa Indonesia and Philippines. And for Saudi Arabia, na ganun kataas agad yung knowledge. Kasi knowledge and execution. Kasi merong ibang may knowledge pero hindi kayang i-execute. But for all the many teams that played sa IESF, napagsasabay nila eh. Ang ganda nga rin no? Parang I think the perfect example of having like knowledge at pati na rin execution would be the likes of world champions such as Yawi or even Kyrie, na alam natin na yung daliri nila kasing bilis ng utak nila. But our MVP of this game, of course, is Requisano, gold laner or si Super Marco ng Team Philippines o ng Cball. Perfect game para sa kanya. Hindi ko nga namalayan tahimik lang talaga pero rock. Sa bagay, meron din talagang si Mark tahimik lang talaga. Super Marco, tahimik lang. Tahimik lang siya, tapos biglang nga gano'n na yung damage. And